Eto na po mga kaibigan, ang nagmamay-ari po ng ating dinalaw na restaurant ito. Ayan, Chef Rudy, welcome to my vlog po. Ilang taon na po ito? Dito sa Adas, Greenfields, nasa 7 years na kami. 7 years. Yung kinikater ko kasi is Ilonggo food. So, talagang inano ko yung ano ng Iloilo. Lumuwas kayo ng Maynila kahit wala kayong kakilala rito? Wala. Natulog ako sa Luneta ng 6 months. Paano po ang pera niyo noon? Wala pa kayong trabaho. Sabi ko nga, ganito na lang ba yung buhay ko? Kaya nga ako lumuwas na Maynila para umasenso. Sa Star City, ang puhunan ko ay 1.5. Yung 1.5 na yan, naging million. Minsan ang buhay nga, hindi rin tayo laging magaling. Bakit naging maldas? Ano nangyari sa'yo? Sabihin na natin, napabarkada ako sa mga celebrity. Kaya mo, sa isang gabi lang, sa isang inuman, 50,000. Wala na, hindi ka na makabayad ng rent mo, hindi ka na makapasulo ng tao mo, sinara na yung pwesto. Nung kapanahon ng marami ang pera mo, nakakapagpadala ka sa mga magulang mo? Yun ang pinakamasaklap. Nakalimutan ko sila. Ang sakit. Dead ba ang nega, dead ba ang bash? Dahil ang buhay ay chika-chika lang, ganon. Kachika, welcome to my vlog. And for today's video mga kachika, meron po tayong dadayuin dito na talaga nga pinag-uusapan dito sa Bacoor, Ilonggo Cuisine, La Paz, Batchoy. Tignan po natin kung ano pong meron at may offer nilang pagkain sa atin dito sa Ilonggo Cuisine. Kaya naman, samahan niyo po ako dito. Tikman po natin mga pagkain dito kung masarap. Ganon. Magiging honest po ako sa inyo kung ano po yung makakain po natin dito. Ganon. Tara na. Yes! Hello! Good evening po! Eto na po mga kaibigan, ang nagmamay-ari po ng ating dinalaw na restaurant dito. Ayan, Chef Rudy, welcome to my vlog po. Welcome na welcome din. Salamat. Bisita mo rin kami. Siyempre, ikaw pa ba? Malakas na sa akin. So, tingnan natin kung ano ang meron dito sa iyong Ilonggo Cuisine. Sobrang marami. Ilang taon na po ito? Dito sa Adas, Greenfields, nasa 7 years na kami. 7 years. Ayan, dahil 7 years na ito, ikutin muna natin ang lugar. Ang lugar talagang ramdam na ramdam mo talaga parang nasa probinsya. Oo. Ang ambiance. Ilang capacity dito, Chef Rudy? Parang sa tingin ko, 30 times 4. So, 120? 120. Aba, ang dami rin. Anong oras po ito nagbubukas, Chef Rudy? 7 o'clock ng umaga. Hanggang 2 a.m. ganun kahaba. Ang ibig sabihin talagang malakasan talaga ito. Ang ganda ng ano, diba? Sino nag-design naman ito? Ako. Yung kinikater ko kasi is Ilonggo food. So, talagang inano ko yung ano ng Iloilo. Ilonggo po kayo? Ilonggo. Kaya. Mas maganda yun kasi original talaga, authentic talaga. Ang mga nagsaserve ng mga pagkain, ang gumagawa ay Ilonggo, tapos Ilonggo rin ang mga food. Kasi alam mo naman yung Iloilo, di ba? Famous for Dinagyang Festival. So, binigay ko talaga yung ano ng Dinagyang, yung famous na church, Caliriel sa Iloilo, saka yung mga bestseller namin na Kadyos. Sisimulan na natin kilalanin si Chef Rudy kung paano nagsimula ang kanyang journey sa ganitong negosyo. Taga saan po kayo, Chef Rudy? Haro, Iloilo City. Ano pong surname niyo, Chef Rudy? Galio from Guimaras. Tapos ang middle name ko is Sukal dito yung mother ko. Kaya nga, ako kay Jobert. Kamag-anak mo siya? Oo. Create ng mundo na Jobert. Nanay Jobert. Kamag-anak ka. Kamusta po ang buhay niyo noon? Nung nagsisimula kayo ng mga kabataan niyo? Nung 6 years old ako, yung bahay namin, napaligiran sa ng La Paz, Batchoy. So parang naaliw ako na nanonood ako doon. Tapos pag matapos ko siyang mapanood,
uwi ako sa bahay. Ginagawa ko. Ang bata niyo pa niyan, ha? Yung lata ng gatas, tapos yung dahon ng agho or ipilipil. Yun yung noodles ko. Sa murang isip pala talaga, yung mga nakikita niyo doon. Kasi yun yung nakala ko. Yun ang kinalakihan niyo. Tapos, ano po ang nangyari? Ang natapos ko ay first year high school. Tapos, ang nangyari kasi, dahil sa pagkahanga ko ay Alma Moreno, na-stop ako ng pag-aaral. Tapos, lumuwas ako ng Maynila. Lumuwas kayo ng Maynila kahit wala kayong kakilala rito. Wala. Natulog ako sa Luneta ng 6 months. Ang lakas ng loob niyo, nagluneta lang kayo, doon lang kayo. Ay, Yung- ang mga taon po ito, ilang taon? 1980. Ay, hindi kayo nagpaalam sa mga magulang niyo? Nagpaalam, pero hindi sila pumayag. Sabi niya, anong gagawin mo doon? Wala kayong kalam-alam dito sa Maynila. wala. Napunta kayo sa Luneta. Ang ibig niyo sabihin, naging tambay kayo sa Luneta. Doon kayo natutulog. For 6 months. Paano po ang pera niyo noon? Wala pa kayong trabaho. Alam mo, sabi ko sa Luneta pala, yung mga nakatambay, may mga nurse, tapos may mga bag sila, di ba? Nangyari, bantayin mo tong bag ko kasi mag-duty ako. Parang ganun. Kasi wala sila ring lugar. Tapos ang mangyari, pagdating ng hapon, may dala silang pagkain. Iwakain namin. Naging pamilya niyo na po yun. Dahil nagpapakain po sa inyo, yung mga nagtatrabaho, mga nurse, iba-ibang mga profesyon. Anong ginagawa mo? Binabantayan niyo lang po talaga yung mga gamit Yung mo. mga gamit nila. Oo. Tapos, siyempre, sabi ko nga, ganito na lang ba yung buhay ko? Kaya nga ako lumuwas na Maynila para umasenso. Makipagsapalaran. Ang ginawa ko, naglakad ako from Luneta, doon sa may Baywalk. Unang-unang narating ko yung Libertad. Ang layo na nun, ha? Pagdating ko doon sa Libertad, naka-apply ako doon sa, kung matandaan ko Doris Frozen Foods. Nung nag-apply ako doon, Yan, ilang taong ka na niya? 16. Sabi niya sa akin, sweldo dito ay 300. Sabi ko, okay. So, nung nakita niya yung trabaho ko, kasi masipag ako. Saan ka na nakatira nun? Doon na rin? Oh, stay in. Stay in na. Okay na rin. Bumulang may sabi niya, ang sipag mo bata. Sabi niya, itataas ko yung sweldo mo ng 500 a week. Ang Sabi bilis, niya, pero kung huwag mo sabihin sa mga kasama mo. Ganun lang kasi, ang ano kasi, magsipag ka lang, di ba? Hanggang may suki ako doon na mimili, sabi niya sa akin, sana sa akin ka na lang kasi mag-restaurant ako. Ano restaurant mo? Sabi niya, ay, yung ilong gano'n. Ay, sa Iloilo, ganun ako. So, hinired niya ako. Para ito na yung ano mo, yung pangarap mo, lusin, di ba? Oo. Sa madaling salita, iniwan mo yung pinagkakaroon Yung amo ko. Saan naman ito? Sa Vito Cruz, Casa Ilongga po. So, ako naging cook doon. Tapos, siguro, swerte lang din. Ilang taon ka punto mga cook doon sa Casa Ilongga? 5 years. At nahasa ka na nahasa doon kasi lahat doon naluluto mo na. Minsan sabi ko, nakakalungkot isipin na nung araw mahihayin ako. Kasi nga, siyempre hindi naman ako nakapagtapos ng pag-aaral. Tapos gano'n lang. Pero nung time na nakilala ko yung mga ganyan, kasi chef ka nga, di ba? Sabi ko, parang hindi na ako nagkaroon ng confidence. Nakasalong kasi na-train ka ng isang chef na talaga nakapag-aral. Tapos, nung 5 years, kinuha ko ng customer ko na in-chief na sabi niya, bata, kunin kita, sabi niya, magtayo ako ng restaurant. Ikaw mag-manage sa tapat ng CCP. Yung Star City before, field site yan. Sabi niya, kunin kita dito. Yung sarili ko, hindi na ako magtrabaho sa iyo, sir. Ako na mumuhunan. Mamorsento ko na lang. Parang sasama na rin siya sa'yo, gano'n. Oo, kasi nung araw, nung dumating ako dito, parang pwede ko sabihin na ako yung napakilala ng Lapas Batchoy sa Luzon sa may Manila. Kasi nung dumating ako dito noong 1980, ang Lapas Batchoy lang nasa may tapat ng UST, sa may Santa Ana, Manila, 3 lang. Pero hindi siya pumutok, yung gano'n. Oo, hindi pinag-usapan. Hindi siya, wala. Nung pumasok ako, tapos nung nagtayo kami ng boss ko, sabi niya, magbasoy tayo dito. Ito na yung sa CCP. Oo. Sinasali ako sa mga exhibit ng food. Parang pag nagluto ako, pinipilahan siya. Lumalakas lalo yung loob mo. Oo. Nung medyo nasabi ko sa boss ko, Sir, pwede bang mag-resign ako? Tapos sabi ko, baka pwedeng ako na yung mamuna sa sarili ko. Sabi ng amo ko, sabi ko, sige, kaya mo yan. Magaling ka naman at masipag ka. So, nag-start ako ng business ko. Sa Star City, ang puhunan ko ay 1.5. Na may kasama ka dyan. Oo, 1.5 lang. Kasi may pwesto siya nag-rent. Ang ginawa ko, ang 1.5, binili ko lang kaldero, tsaka kalan, tsaka sandok. Pero sa totoo lang, sa swerte, yung 45 days ko doon sa field site, yung 1.5 na yan, naging less than $1 million. Ganun ka tinangking. Ganun sa kabilis. Oo. Ay, talaga? Oo.
Galing! Ilang taong kang tumagal na ganon? Sa PhilSite, siguro 1988, hanggang 2000. Pagkatapos nun, nakaipon ka na talaga ng bongga. Romel, minsan ang buhay nga, hindi rin tayo laging magaling. Oo, talagang up and down din. Oo, sabi nga, daling kitain. Ang nangyari, waldas. Bakit naging waldas? Ano nangyari sa'yo? Sabihin ka na natin, napabarkada ako sa mga celebrity, sumasabay ako sa ganyan. Siyempre kasi, di ba, ordinaryong tao ka, tapos sa kasama mo, mga artista, mapapasabay ka talaga eh. Gagastos ka, ikaw yung inilibre mo sila. Kasi alam nila, ikaw yung negosyante. Alayin mo, sa isang gabi lang, sa isang inuman, 50,000. Na malayan nyo na lang, hindi nyo natutukan yung trabaho nyo, naubos na rin ang ipon nyo. Ganun po ba? Oo, parang gano'n nangyari. Paano nyo nalaman na ubos na yung ipon nyo? Wala na, hindi ka na makabayad ng rent mo, hindi ka na makapasulo ng tao mo. Tapos ang nangyari sa akin, sinara na yung pwesto, umuwi ako ng probinsya. Tumalik ka ulit sa Iloilo? Oo. Anong pakiramdam ninyo nung umuwi kayo? Ang sakit. Nung araw, sabi ko, kaya kong uminom. Minsan nga, iinom ako sa isang bar. Pag nakita ko, sign seat, di ba? Kasi kilala ka eh. Nung time na wala ka ng pera. Wala ka ng kaibigan. Oo, di ba? Hindi ko kilala yan. Pero may tinanim ka rin naman eh. May mga kaibigan naman ako na nung time na meron ako, tinulungan ko. Sabi niya, baka hindi mo pa nakangan, uwi ka muna ng probinsya, uwi ka muna doon. Sila naman nagpabigay ng So, sa pamasahe. madaling salita, bumagsak ang negosyong itinayo. Sobra, as in sobra. Tapos nung pagbalik mo sa Iloilo, ano na ang nangyari sa'yo? Siguro buwan lang, sabi nga ng kakilala ko, ay magaling yan kasi nakapag-business yan. So may nag-put up ng business doon. Ako yung pinamahala niya. Nung kapanahon ng marami ang pera, nakakapagpadala ka sa mga magulang mo. Yun ang pinakamasaklap. Nakalimutan ko sila. Biriin mo, inulat ka ng swerte, pinignan ka na, pero hindi mo naalala ang mga magulang mo. Eh paano nung dumating ka sa Iloilo? Sino ang tumanggap sa'yo at saan ka tumira ng pagdating ulit sa Iloilo? Sa bahay niyo rin ba? Nanay, di ba? Ano sabi sa'yo ng nanay mo? Wala, niyakap niya pa rin ako. Sabi niya nga, okay lang yan. Dito na lang tayo. Yung malaking kasalanan ko na nung panahon ng kasagsagan ko sa kaibigan, naging Bulag sa pera, pero sa pamilya. pamilya mo. Hindi ko sila na ano. Okay. Pagdating mo sa Iloilo, nagkaroon ka rin ng chance mag-manage ng isang resto bar. Tapos, siyempre kilala na ako dito. May kaibigan ako na sabi niya, kumusta ka dyan? Okay ka lang ba dyan? Baka gusto mo bumalik na Maynila. Mayroong isang kaibigan ako dito na mayroong malaking restaurant. Parang hindi niya alam kung paano niya i-manage. Baka gusto mo, i-manage mo. So, bumalik ko dito. Anong pangalan ng resto at saan tinayo ito? Sa mga insurance, Gripalife, canteen sila. Ako yung nag-manage na. Ng mga pagkain doon, sa kantin mismo. Oo. Nagluluto ka, hindi manage lang. Sabi ng boss ko, may cook tayo dyan. Pero kung gusto mo, magluto ka ng specialty mo, kahit sa dalawa. Ano yung niluto mo? Masarap kasi ang beef tapa ko eh. So, nagluto ng beef tapa. Pag nagluto ng beef tapa, mas mauna mabili, sabi ng kuko, boss, nagluto ka pa ng beef tapa? Sabi ko, huwag mo na ilabas. Para ma-dispose natin yung niluto ko. Alam mo yun, may gano'n. Oh, ilan taong kang tumagal doon? Months lang. Bakit na naman? Kasi mabait sa akin ang Panginoon. Nung nandun ako, May nag-call na naman sa'yo. sabi niya, may gagawin ka ba sa Sabado? Sabi ko, wala naman. Invite ka ni Doc Olivares sa farm niya. Doc Olivares, sa farm niya? Yes. Sa farm niya sa may San Juan, Batangas, magpapainom. Punta ako doon. So, nung pumunta ako doon, ako naging topic ni Doc. Sabi niya, oh, Rudy, kamusta na? Ano nangyari sa business? Ba't nag-down down? Sabi ko, ganun. So, kinento mo ang lahat ng nangyari. May isang tao doon na nakaupo sa dulo. Tapos sabi ni Doc Olivares, Mr. Al, kumusta ka dyan? Okay lang ako. Kanina pa kayo Rudy pa ba yan? Si Rudy na yung pag-usapan nyo. Tapos suplado naman nun. So, nangyari, nag-inuman na, nag-celebrate na ng kung anong mga okasyon. Kinabukas ang uwian. After 1 week, may tumawag. Pinapatawag ka ni Mr. Al. Shout out Al Puranan. Sabi ko, bakit? Parang interesado yata sa business mo eh. Sabi ko, ibalik mo yung negosyo mo kasi sayang. Sabi ko, paano ko ibalik? Sabi ko, wala naman ako napunan. Sabi niya, bibigyan kita. Maghanap ko ng pwesto, manay mo, umulog ako ng langit. Napunta ako dito, ang binigay niya sa akin, 60,000. Sa may Molino 3. Yung binigay yung 60, bigay na yon. Bigay.
Ang bait ni Sir Al. Kaya nga, di ba? Sabi ko nga, napakabait ng Panginoon sa akin. Sabi ko, So yung 60,000, napalago mo yun? oo. Ngayon, ilan na ba ang brands namin ngayon? Eh, di ba, 6? Bago ko makapagtayo ng isang brands, less than 1 million din mo yung puhunan. Ilang taon kang tumagal doon sa maliit na una mong pwesto? Months. Anong pangalan nun? Ang unang ginamit ko is Lapanay. Nung nandun ako, kolorom ako. Wala akong permit eh. Tapos hanggang nagpatawag si Mayor Lani. Thank you, Mayor Lani, nang sabi niya, yung maliliit na negosyante dito sa Bacoor, ipunin nyo. Ay, nabalita ako na nabigyan natin ng pwesto. Ayun, nabalita ako yan sa Cavite dati. Kasama ka pala doon. Saan kayo dinala nun? Sa may munisipyo, nag-karoon kami ng Bagang Manila. Out of 50 stalls, I'm the number 1. Okay. Ang pamilya mo, nasaan na naman ngayon? Nasa akin kanila. Tinutulungan mo na rin sila. Hindi mo na nakalimutan. Every 2 weeks or umuwi ako sa mountain Tapos ko. pinapadalan mo pa ng pera. So yung tinutulungan ko, siyempre yung mga anak ko. Pero alam mo, napakaganda ng kapalaran mo. Ang ganda ng binigay sa iyo ng Diyos. Hindi ka niya pinabayaan. Kasi alam mo, naniniwala ako. Alam ng Diyos ang puso mo. Mabait ka talaga. Naligaw ka lang. Alam mo, sabi ko nga, Romel, iba pala talaga yung may pinag-aralan ka. Kung nakapag-aral ka sana, nakapag-isip ka sana sa mga tamang taong sinamahan mo at na protektahan mo yung sarili. Saka yung i-value mo yung pinaghirapan mo. Kasi pag wala kang pinag-aralan, sabi mo, ay kinita ko naman, bukas meron na naman. Yung parang ganun ba yung... Ganun na ang thinking mo, pero ngayon iba na. Ano na ang thinking mo ngayon? Kailangan kong gumanon, mag-strive kasi alam bakit. May edad na ako eh. Magtipid. Saka kasi, baka pag bumagsak pa ako, baka hindi ko na kaya Hindi ka bumangon. makakabangon kasi sa edad na. Sa edad kong 60, di ba? So, ilan na ang branches mo ng Ilonggo Ang Kusina? actually yung pangalan nito is Old Recipe. Ang luto ko kasi, ang mag-adobo ka, yung makalumang Ganun pa rin. paraan. Oo. Hindi mo binago. Hindi. Anim, saan ang mga branches mo? Ang brand sa atin ay, itong yung main namin yun sa Adas Greenfields, sa may Bacau, sa may EPSA, sa General Trias. Tapos meron kami branch ito sa may Nyog, meron tayong Santa Ana, Manila, meron tayong Star City, 2 pwesto doon. Tignan mo. Ang galing. Tignan mo. Ang galing. Napakaganda ng kwento mo. Kapupulutan mo, no? Hindi talaga yung porket babagsak ka sa una. Titigil ka na. Dapat hindi ka Bangon na lang bangon. bangon din ng bangon. Sabi ko nung araw, nahiya ako mag-claim ng sarili ko na chef. Kasi nga, natapos ko yung school attainment ko ng first high school. Pero, nagluluto na ako, 14 years old. Tapos hanggang napanood ko yung vlog ni Chef Boy Lobo. Pwede bang tawagin ako kung hindi sila nakapagtapos? Oo naman, sabi niya. Kasi, kahit na nagtapos ng ng kulinaryo, gano'n, tapos yung niluto niya, hindi naman nakain. Ako, hindi ako nagtapos, pero kinain yung Congratulations po. Naniniwala kasi ako na para sa'yo talaga to. Binigay ng Diyos talaga sa akin. Kasi nung time ng pandemic, birin mo ilan yung staff ko nandito, naka-duty, 23. Sabi nung, 23? yes. Wala akong mapaalis kasi nakakaawa. Mabait. Pero ito, tingnan mo, gabi na po, anong oras na, pero nakita mo, may tao pa rin. Kaya, ang swerte mo, para sa'yo talaga yan, kasi mabuti kang tao. Dahil sa kwento kong yan, titikman na natin ang mga sinasabi niya. Yung mga famous po unti-unti natin tikman, ipasok na natin. Chef Rudy, ang pagkain. Eto na, eto ang kadyos. Eto nakakain ko to talaga. Tikman natin itong kadyos. Ito yung langka. Actually, para lang sa sinigang. Ito yung kinakain ko sa SM. Hello. Nagpupunta pa ako sa SM para lang kainin ko. Ito na. Ano naman to? Lapas Bacho. Dito ka sumikat. Oo. Dito muna tayo sa kadyos. Ito mga to nakakain ko to kaya alam ko yung lasa na ito. Pero titignan natin kung anong lasa naman ito nagawa ni Chef Rudy. Ito gusto ko, taba.
Sarap. Ano naman yan? Yung Boracay spare ribs. Bakit naging Boracay Spain? Bago ako naging old recipe, ang trade name ko is Isla Panay. Sabi ko, bigyan ko ng pangalan yung bawat bayan ko ng pagkain. So, ang binili ko sa Aklan is Boracay. So, ang ramen itong ginamit ay Egg noodles. kayo ang gumagawa. Yes, oo. Sila ang gumagawa, hindi nila binibili. Kaya nami-maintain nila ang freshness. Yes, so nawala sa preservative. Lahat dyan gawa namin, pati yung chicharon. Yung chicharon dyan, mapansin mo, nakababad na ng ilang minutes sa soup. Ang crunchiness nandun pa rin. Ito na. Yung Manapla po to. terno nito. Yes, ayan, yan. Kasi yung karaniwang noodles sa palengke, tumatagal sa ng 1 month because of the preservative. Yung sa amin, hanggang 3 days, pag nyo sa madispose, magkakaroon na siya ng konting problema. Pero yung, alam mo yung walang anggo. Ito, freshly baked. Ano yung tawag? So ito po ang nagdala ng kasikatan ni Chef Rudy. Ang lapas battery niya. Yung crunchiness nga, totoo yung sinasabi mo. Magkano to? Ang price nito is 148. Ang mura ha? Ito naman is 198. Tingnan nyo. Ito ginagawa niyo to o dinideliver? Gawa din, oo. Kayo rin? Yes, oo. Kasi parang lock up kami na kailangan wala lumabas sa market. Kami lang. Ang lasa-lasa ng mga kinakain ko. Bigas yan, bigas. So ito, 80 pesos. Kung bubusog ka rito, ang order talaga nila, pangdalawahan, no? Pang pamilya. Oo, parang gano'n. Sharing talaga. Ito ang baby back ribs. Boracay spare ribs. Ito rin, isang sa pinagmamalaki ni Chef Ako lang Rudy. talaga. Sabi ko nga, nakawadali ako dyan. Oo. Tingnan mo, ay, diba? ay, umihiwalay ang buto sa laman. So ilang oras yung 3 pinakuluan? hours. Ang lasa niya may pagka, yung parents na natuyot, kumapit na yung tabaw, yung lasa kumapit na. Yung lasa. Yung pares kasi, may herb yun. Ito siya walang herb. Ito kasi wala. Ano siya, yung purely sugar, muscovado sugar, tsaka yung marination ng overnight, tsaka yung pagluluto mo na slow fire for 3 hours. Yun eh. Lahat ng pagkain niluluto sa slow fire, masasarap yun. Mas masarap. Pag may tiyaga, May, nilaga, mamuhunan ka talaga ng time. so babad na babad talaga kayo sa kusina. Oo, kasi ang pagluluto kasi kailangan may passion ka, may pagmamahal ka. Paano naman yung tuturuan mo? Wala naman sa pagmamahal, sayang. Magkano to? 168, I think. 168 lang. May ulam ka na. Pwede ka nang sharing na rin yan. Kasi akala mo maliit siya, once na ginano mo, ba Ang dami. dumami. Gagawin mo pala ng kutsilyo, hiwalay na. Pero pag sinerve mo, firm na firm siya, di ba? Mahirap yun, di ba? Kasi yung pinakuluan mo na matagal, inano mo na, di ba maghihiwa-hiwalay na yun. Pero hindi. So may technique talaga kung paano. Magkakanin ka pa ba? Eh, may noodles na. May tinapay pa. Complete na to. Kaya ito, order nito, ternohan nyo nito. Hindi lang to, okay na. Ang laki na nakinita rito. Sabi ko nga nung araw, nung kasagsagan ko, hindi ako nagkaroon ng sasakyan na brand new. Nung nandito ako, naka-apat ako. Apat. So, paano? Tapos, I'm sure may bahay ka na rin dito. Oo, naman. Saan ang bahay mo? Sa General Tria. May branch din tayo doon. Dito ka madalas. Mas dito ako madalas kasi ito yung Main. pinaka-main. Sino ang mga tumatao sa katina? Mga anak ko, Kasi kailangan yun. Hindi ibang tao. ayoko mawala. Gusto ko ipapatuloy ng mga anak ko. So, nagluluto na rin po yung mga anak nyo? Oo, lahat. Actually, yung chef ko dito yung panganay ko. Apat na anak nyo? 4 na babae ko nagluluto. Ang galing. Authentic na Bacolod chicken inasal. Ang Bacolod sa Iloilo kasi sa Twin City. Pare kami Ilonggo. In fairness, juicy. White chicken. White. Actually, yung timpla niyan, napakasimple lang. Salt, tsaka vinegar. Ito, magkano naman to? 145. Walang kanin yun. Wala. Healthy itong chicken na to kasi lumabas na yung mantika na. Ang maganda pa dito, natural yung color. Wala nang food coloring. Wala. Kaya nga old recipe. Lahat sabi ko nga, wala akong binago, wala akong dinaya. Wala kang dinagdag. Yung Kung paano ka natuto magluto noon.
Yun pa Yun, rin. no? Kasi yung basic na pagluluto, mas masarap. At walang dugo, walang kulay ito, walang daya. Makikita mo talagang in-important ihawin. Tingnan nyo mga kachika, hindi ko pa sinasawsaw ito. May lasa na, tsaka mabango. Lalagyan na natin ng verdict ang ating kinain. Disclaimer lang po, ito po yung panlasa ko. At sasabihin ko lang po sa inyo ng totoo ang mga pagkain na kain ko sa panlasa ko. Ito, kinakain ko po ito talaga. Itong ka-Diyos, pinupuntahan ko talaga to sa Ilonggo Grill. Same na same. Bakit same ang lasa dito sa Ilonggo Grill? Kasi Ako na lang doon. nagluto siya doon sa Ilonggo Grill. Kaya parehong-pareho ang lasa. Ang sarap po nito lalo sa kanin. Itong ka-Diyos, for me, it's a yes. Ayan. Ito, Boracay spare ribs. Talagang siya lang may recipe dito. Ito, masarap. Malasang malasa. Mas masarap itong kainin sa kanin. Kasi yung sauce lang super lasa. Kinain ko siya. Wala akong kanin na masarap. Mas masarap siya kapag may kanin. Pasok to sa it's a yes. Kaya lang lagyan nyo ng kanin kasi masyadong malasa. Ito, nakita nyo naman to. Walang mamakaawa na yung chicken. Walang kulay. Authentic ang pagkakaihaw. Walang dugo sa loob. Walang sunog. Tamang-tama lang ang pagkakaihaw lahat-lahat. Very natural ang dating niya. Ang lasa-lasa. So, wala pa akong kanin yan at hindi ko pa sinasawsaw. Masarap po talaga. It's a yes. Ito na. Ang pinagmamalaki niya kung saan siya kumita ng limpak-limpak ng salapi at nakilala siya sa lahat-lahat ng gumagawa ng bad choy. Ito po talaga promise. Nakita nyo kayo nung sinerve, amoy pa lang. Kasi di ba may mga pagkain na walang amoy, pero pag kinain mo, saka mo pa lang siya malalasan. Ito, kung ano yung naamoy mo masarap, yun ang lasa niya. At in fairness, lahat po ng ingredients ito, lahat po ito, ginawa nilang lahat. Sila ang nagmasa, chicharon, sila din ang gumawa. Wala ditong import, panay lahat gawa. Homemade ang mga ingredients po na kinain po natin. Kaya po nakaka-authentic. So, for me, it's a big yes, Lapas Batcho. At ang puto, huwag kalilimutan, partner, sila rin ang gumawa. Ang experience ko po dito sa old recipe, naku, it's a big yes. Huwag nyo sabihin okay ako. Masarap po talaga ang pagkain dito. Super authentic from Iloilo at affordable pa. Yun ang pinaka-perfect. Mura na, masarap pa. San ka pa? Dito sa old recipe. Dito yan sa Bacoor. Napakadali lang po kasi along the highway po siya makikita po ninyo. Kaya, itry niyo po. Kaya naman hindi po nakakapagtaka na sumikat po kayo dahil dito po sa Lapas Batcho. Totoo nga ang chismis, hindi fake news. Masarap po talaga ang pagkain niyo dito. Yeah! Thank you. Sa lahat ng mga kababayan kong Ilonggo or lahat kahit hindi Ilonggo na gusto kumain ng masarap, pumunta po kayo dito sa Old Recipe Restaurant. Andito lang po kami sa may Molino Boulevard, Bambog 4, Bacoor, Cavite. Saka sa mga customer namin na hindi nagsasawang magsuporta sa amin, maraming salamat po. Siyempre, Rudy, maraming pong salamat. Maraming salamat. And more power and good luck po. At least ngayon, kung meron kayong 6 ngayon, malabang siguro, magiging 10 pa ito. Marami pong salamat. Chef Rudy, thank you very much. Much welcome. Ayan. So with that, mga kachika, natikman na po natin ang old recipe dito sa Bacoor. Pasyalan niyo po siya sa lahat po ng taga-South. Kahit hindi po kayo taga-South, pumunta po kayo dito. Welcome po kayo lahat dito. So with that, mga kachika, sa aking vlog, Den Mang Nega, Den Mang Bash, dahil ang buhay ay chika-chika lang. Ganon. Dead ang nega, dead ang bash. Dahil ang buhay ay chika-chika lang. Ganon!